Magandang umaga po sa ating lahat. Kami po ang Group 6. Ngayong araw ay aming ibabahagi sa inyo ang Curriculum Innovation. At ang mga magbabahagi ngayong araw ay yours truly, Louis J. Morta, Diana Rose Abrias, Rochelle Fariñas, and Angelica Kapanay. Curriculum Innovation. Ngunit bago tayo magsimula, ay narito ang mga learning objectives. Ang mga learning objectives na ito ay saka lamang matatamo ng mga mag-aaral pagkatapos ng ating aralin. In this chapter, learners should be able to define curriculum innovation, analyze the different types of curriculum innovations, and appreciate the positive contribution of curriculum innovations in the education system. Ito naman ang mga subtopics na kailangang mai-discuss mamaya. Curriculum innovation, standards-based curriculum, multicultural curriculum, indigenous curriculum, brain-based education, gifted education curriculum, differentiated curriculum, technology integration in the curriculum, outcomes-based education, and lastly, transition curriculum. Curriculum innovation. Curriculum innovations are new knowledge about curriculum, new curriculum theories, outstanding curricular practices, new curriculum, or new curriculum designs that are sometimes developed out of a research in education or other disciplines and academic fields. So, kapag pinag-uusapan ang innovation ay ito yung proseso ng pagkilala ng mga bagong idea, pamamaraan at serbisyo na maaaring magdulot ng pagbabago o pagpapabuti sa isang larangan. Sapagkat sinasabi kasi dito ng inobasyon ay maaaring maipatupad ang epektibong pagtugon sa mga pangangailangan. Bukod pa nito, ang innovation ay sumasaklaw sa pag-unlad ng mga institusyon at iyan ang ating bibigyang pansin sa ating curriculum, which is the curriculum innovation. Oftentimes, curriculum innovation is associated with curriculum change, a term in curriculum studies, which means any changes in the curriculum that is either planned or unplanned. Curriculum innovations, therefore, are positive changes or improvements that are happening in the education system, particularly in the area of curriculum. Michael Phelan, 1989, identified 4 core changes in educational context that shape the definition of curriculum innovation. So, kapag pinag-uusapan talaga ang curriculum innovation, ay ito yung pagbabago sa curriculum, which is nagbabago ito sa pamamagitan ng mga positibong improvements na kung saan ay nangyayari sa education system. At base pa dito ay sa curriculum innovation ay binigyang tuon dito ang 4 na core, which is the educational context na bubuo sa definition ng curriculum innovation. Aside from that, curriculum innovation ay ito yung mga pamamaraan natin kung paano natin i-manage ang isang curriculum. Sa pagiging innovative ng guro sa pag-handle ng curriculum, ay naipapakita ang epektibong pamamaraan ng pagtuturo ng bawat disiplina o subject. Tinutukoy pa dito na ang curriculum innovation ay pinaplano bago ito maipatupad sa classroom. So, hindi basta-basta ipinapatupad ang curriculum innovation. Kung baga, dumadaan muna ito sa mga eksperto bago ito maipatupad. Next are the core changes in school include 1. Some forms of regrouping or new grouping structure. 2. New curriculum materials. 3. Changes in some aspects of teaching practices such as new activities, skills, behaviors, and 4. A change in belief of understanding vis-a-vis curriculum and learning. So, gaya nga ng sinabi ko kanina, ay ito yung mga 4 na core changes na nagaganap sa pagbabago ng
curriculum, which is the curriculum innovation. Iyan ang 4 na core changes in educational context that shape the definition of curriculum innovation na ibinigay ni Michael Fullan 1989. So, masasabi na ang curriculum innovation ay malaki ang epekto nito sa pagtuturo ng guro sa mga mag-aaral, sapagkat ang guro ay magiging innovative sa paghahanda ng mga instructional materials nang sa ganon ay mas engaging yung pagtuturo nila. At hindi lang yan, sa paggamit ng mga teaching strategies, teaching practices, methods and approaches ay isa ring na may pagbabago sa pagtuturo ng curriculum. At ilan nga sa mga masasabing na ipapakita ang pagiging inovatibo ng guro sa pagtuturo ng curriculum lalo na sa classroom ay ang integration ng technology sa pagtuturo ng mga subjects. So, sa pamamagitan ng integration ay nagiging epektibo ang pagtuturo ng curriculum. At bukod pa nito ay maraming mga skills ang maaaring matutunan ng mga mag-aaral. At ngayon, dumako na tayo sa standards-based curriculum. A standards-based curriculum is designed based on content standards as explicated by experts in the field. Ito ay nagmula kay Glattern et al. 1998. Curriculum standards include general statements of knowledge, skill, and attitudes that students should learn and master as a result of schooling. Ito naman nagmula kay Marzano 1996, Glattern et al. 1998. So, sinasabi dito sa curriculum standards na ang binibigyang pansin dito ay yung knowledge, skills, and attitudes of the students na kailangang mamaster at mapag-aralan ng mga mag-aaral sa classroom. Ang standard curriculum ay nakadesenyo ito sa content ng curriculum na nakabase sa content standards. So, ibig sabihin, may standards silang dapat masundan. At ang standard na ito ay kailangang magresulta sa pagtamo ng mga learning outcomes ng mga mag-aaral. Halimbawa na rito ay ang school philosophy, vision, mission, and core values ng school. So, mula sa mga ibinigay kong halimbawa ay ito yung maa-achieve o maa-attain ng mga mag-aaral pagkatapos ng isang aralin. Standards generally include 3 different aspects: knowledge, skills, and dispositions. Knowledge or content standards describe what a student should know. These include themes or conceptual strands that should be nurtured throughout the student education. Knowledge or content standards ay isang bahagi ng standard-based curriculum na nagtatakda kung anong kaalaman ang dapat matutunan ng mga mag-aaral, partikular na sa antas ng kanilang pag-aaral. Next is skills standards. Include thinking and process skills and strategies that students should acquire. So, sinasabi naman dito na ito ay yung mga kasanayan o kakayahang dapat makamtan ng mga mag-aaral pagkatapos ng pagtuturo ng curriculum o disiplina. Lastly is the dispositions. Dispositions are attitudes and values that should be developed and nurtured in students. So mula sa dispositions, tinutukoy dito yung mga attitudes and values na dapat ma-develop ng mga mag-aaral sa loob at labas ng classroom. Ang dispositions kasi ay ito yung mga paghubog ng karakter ng mga mag-aaral sa standards-based curriculum. So ibig sabihin, kailangang ma-assess yung mga behaviors ng mga mag-aaral upang malinang ang kanilang pagkatuto sa curriculum. Next is, a standards-based curriculum involves teachers in the process of curriculum planning and design. A standards-based curriculum empowers the teachers to take an active role in planning for the implementation of the curriculum standards prescribed by the government. So, sa madaling sabi, ang standards-based curriculum ay ini-involve dito ang mga guro na magproseso ng curriculum planning and design at
Bukod pa nito ay nai-empowers ang mga teachers na maging active sila sa pagpaplano at pag-implementa ng curriculum standards na inilalaan ng ating gobyerno. So, sa madaling sabi, ang standards-based curriculum ay ini-involve dito ang mga guro lalo na sa pag-process ng curriculum planning and design. At bukod pa nito, ang standards-based curriculum ay na-empower ang mga guro na maging active sila sa pagpaplano at pag-implementa ng curriculum standards na inilalaan ng ating gobyerno. So, hindi lang yan. Ang mga guro ang may malaking gampanin sa pagtuturo ng curriculum. In general, standards-based curriculum is provide more creativity and freedom for educators to explore various learning opportunities and better forms of assessing students' achievements. Aside from that, the structure is allow the students to learn common knowledge, skills, and values that give direction or framework in designing a program or their course. Then, dumako na tayo sa multicultural curriculum na ibabahagi naman ng aking kagrupo. Multicultural curriculum. Ang multicultural curriculum ay nais magbigay diin sa pagpapalawak ng kaalaman at pag-unawa sa iba't ibang kultura. Ito ay naglalaman ng mga paksa at pag-aaral na naglalayong itampok ang mga tradisyon, paniniwala at kasaysayan. Usually, this is done through cultural awareness activity by knowing the different costumes, songs, literatures, food, historical places of different countries as a part of daily lessons. Halimbawa ng mga signatura na nakakapagbigay kaalaman patungkol sa kultura at tradisyon ay ang Hekasi, Araling Panlipunan, The Reading of Philippine History at iba pa. Ang focus ng multicultural curriculum ay maging bukas at malalim ang pag-unawa sa mga kultura at magkaroon ng respeto at paggalang sa iba't ibang mga pananaw at karanasan ng mga bawat mag-aaral sa loob ng klase. Ang bawat eskwelahan ay gumagamit ng iba't ibang strategies upang magkaroon ng malalim na kaalaman at pag-unawa sa mga kultura ng bawat mag-aaral. Ngayon naman ay dumako tayo sa 5 dimensions ayon kay Banks 1994. Una, ang content integration. Ito ay ang nagpapakilos ng mga paksa at gagawin na may kinalaman sa iba't ibang kultura sa iba't ibang aspeto ng curriculum. Pangalawa, the knowledge construction process. It consists of methods, activities, and questions teachers use to help students to understand, investigate, and determine how implicit cultural assumptions. Pangatlo, ang prejudice reduction. It describes the characteristic of students, attitudes, and strategies that can be used to help them develop more democratic attitudes and values. Isa pamamagitan ng pagtutok sa pagpapalakas ng pag-unawa at paggalang sa iba't ibang kultura upang maiwasan ang diskriminasyon sa loob ng klase. Pang-apat, equity pedagogy. Ito ay ang paggamit ng mga pamamaraan o strategies sa pagtuturo na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga mag-aaral, anuman ang kanilang kultura at antas ng kaalaman. An empowering school culture and social structure. Ito ay ang pagbubuo ng isang paaralan at lipunang nagbibigay ng kapangyarihan at suporta sa lahat ng mga mag-aaral, lalo na sa mga baryasyon ng kultura. Sa kabilang banda, dumako naman tayo sa indigenous curriculum. Ito ay naglalayong gawin ng may saysay ang ating nabuong curriculum. Binibigyang diin din nito o halaga ang mga pag-integrate ng mga kalaman at sistema ng mga katutubong tao sa umiiral na curriculum. Ngayon, meron tayo ditong framework na inihanda ng indigenous curriculum. First, construct knowledge so that young children understand how experiences, personal views, and other people's ideas influence the development of scientific concepts and scientific knowledge. Number 2 is use instructional strategies. Ito ang paggamit ng mga pamamaraang pangturo na nakabatay sa karanasan at kaalaman ng mga bata. Number 3, integrate contents and activities. Ito na yung pag-uugnay-ugnay ng mga paksa at gagawin sa loob ng curriculum na nagtatampok ng mga mapapag-aralan ng mga bata. Number 4, utilize communities' cultural material and human resources.
Ito yung paggamit ng mga kultura, material at mga tao sa komunidad bilang mapagkukunan ng kalaman at karanasan sa pagtuturo at pag-aaral. Maaaring maging batayan ang interview or survey na mangyayari sa loob ng isang komunidad. Ngayon naman ay dumako naman tayo sa brain-based education. Ito ay isang konsepto sa edukasyon na nagtutuon sa mga prinsipyo at konsepto na nagmumula sa ating mga utak. Ito ay mula kila Kane at Kane 1997. Ang unang principle ay ang utak ay isang buong sistema na kinabibilangan ng pisikal na katawan, emosyon, imahinasyon at disposisyon. Lahat ng ito ay dapat isaalang-alang bilang isang buo ayon kina Kane at Kane 1997. Ang pag-unlad ng kaisipan ay nagaganap sa pamamagitan ng pagkikipag-ugnayan sa kapaligiran at sa iba pa. Pangatlo, ang paghanap ng personal na kahulugan ay bahagi ng pagiging tao. Pang-apat, ang tao ay lumilikha ng kahulugan sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga tiyak na tao at sa pag-uunawa. Panglima, ang emosyon ay mahalaga sa mga tao upang maging maunawain. Pang-anim, ang utak ay naproseso ng iba't ibang impormasyon sa parehong bahagi at kabuuan sa parehong. Pang-pito, ang pag-aaral ay kasama ang nakatuon na pansin at pananaw mula sa mga nasa paligid. Pang-walo, bilang isang mag-aaral, dapat maging aware ka sa nangyayari sa iyong paligid. Number 9, siguraduhin na ang mga impormasyon na iyong nalalaganap o nakukuha ay maayos at organize. Number 10, ang pag-aaral ay nagpapalawak sa pag-unlad. Number 11, the brain makes an optimal number of connection in supportive but challenging environment. However, when there are perception of threat, the brain may inhibit learning. Number 12, every brain is unique in its organization. Another advocate of brain-based education ay naniniwalang mas marami ang natutunan ng mga mag-aaral kung iba't ibang paraan o strategies ang ibinigay sa kanila upang makita natin kung may problema ba o may kinakailangang ayusin. Ngayon naman ay dumako na tayo sa gifted education curriculum. Nilikha ito upang tugunan ang mga pangangailangan ng mga lumalaking bilang ng mga mag-aaral na may espesyal na katalinuhan at upang dinangin ang kanilang mga potensyal. May dalawang pangunahing modelo ng curriculum. Una, school-wide enrichment model. Layunin nitong bigyang diin ang pagpapalawak ng kaalaman at kasanayan ng lahat ng mga mag-aaral. Hindi lamang ang mga mag-aaral na may espesyal na katalinuhan, ito ay naggalaman ng iba't ibang pagkakataon para sa pagpapalalim ng kaalaman at kasanayan. Number 2, ang parallel curriculum model. Binubuo ito ng 4 na curriculum na pare-parehong malaga at pinag-isipan. Una, ang core curriculum. Ito ay nakafocus sa nature of knowledge that is embedded in the discipline. It includes the core concepts, skills, and values. B. Curriculum of connections. Focus on the integration or interconnectedness of knowledge across different disciplines. Pangatlo, curriculum of practice. Naglalayong linangin ang mga kasanayan at gawain na mahalaga sa pagpapaunlad ng espesyal na katalinuhan. T. Curriculum of identity. Tumututok sa pagpapalakas ng pagkakakilanlan ng mga mag-aaral bilang espesyal na katalinuhan at pagtuklas ng kanilang sariling interes. Let's proceed to the autonomous level according to BETS 2004, which has 3 levels. The first level focuses to prescribe curriculum and instruction on state and standard. The level 2 is the differentiation of curriculum, which is differentiation of curriculum based on individual differences. Dito nakabase ang curriculum sa pagkakaiba ng individual. So, the third level is the option para sa magkakaibang learners, which is student-centered and provide learners in their learnings. Ang autonomous model din ay nahahati sa 5 dimensions. The first one is the orientation, which orient of members in the gifted education and specific models. The second one is the individual development. Dito, nakabatay ang pag-develop ng skills ng learners at ng kanilang tamang pag-uugali. It is also provides them a lifelong learning and self-directed learning. Another one is the enrichment activities, which involves 2 different kinds of differentiation curriculum.
Next is the seminars. It is very important to member to have seminars to provide learners knowledge. This give them an opportunity to research topics which they can upang maibahagi nila sa ibang tao. The last one is the in-depth studies. In this study, students pursue areas of interest on long-term or small group activities. This is where students decide what will be learned. Let's proceed to the integrated curriculum model. This is where organized and designed different kinds of curriculum. In this model, teachers were trained to use their curriculum materials. There are phases of the integrated curriculum. The first one is advanced content dimensions. This meet the needs of gifted students. It provides the content of curriculum earlier and faster than the normal peers which are receiving. The next one is the process product dimension. This one promotes higher order thinking skills and create opportunities in areas of the students' interests. The last phase of the integrated curriculum model is the issues and themes dimension. This is where learning experiences were organized in a thematic way. Number 5 is the Kids Academia model. This was developed by Dr. Manabu Sumida in 2010 for the Japanese children ages 5 to 8. This provides science experiences for gifted Japanese students. There are 3 phases of Kids Academia model. The first one is group meeting and brainstorming activities. These were meetings and brainstorming was held by the teachers and several assistants para makapag-decide sila kung anong theme ang gagamitin sa program nila. Letter B is the selection of content for each theme. Dito, pinipili ng mabuti ng mga teachers at teacher assistants yung mga lessons at topic na nakapaloob sa theme. And the last phase is designing the lesson. In this phase, inihahanda yung mga kinakailangang lesson plans at instructional materials para mas maging aktibo at ma-implement ang mga lessons. Another one is the differentiated curriculum. Ano nga bang tinatawag nilang differentiation? Dito, nagpaplano ang mga guro ng iba't ibang strategy para makamit ang mga pinag-aaralan ng mga mag-aaral na especially on diverse classroom that we are having today. Differentiated curriculum is the curriculum that considers the uniqueness of the characteristics, learning styles, thinking preferences, and other uniqueness of the learner's characteristics. According to Caroline Champman 2002, there are 6 steps in planning differentiated learning. The first one is set standard. The second one is define content. Third, active prior knowledge. 4, acquire new knowledge. 5, apply and adjust the learning. And the last one is assess learning. Technology integration in the curriculum. What is the role of technology in our education? Technology offers multiple opportunities to inform teaching and learning in the education system. So, technological integration is breaking barriers in education. Ito ang paglikha ng bagong espasyo sa mga mag-aaral. At dahil dito, maaari na itong magamit sa meaningful na learnings. At dito magkakaroon ng interaction hindi lamang sa loob ng institusyon kundi pati na rin sa iba't ibang dako ng bansa. Outcome-based education is one of the dominant curriculum innovations in higher education today. It came out as a curricular requirement for specific fields of study in engineering, nursing, and tourism education, among others. Asian Education Framework for Higher Education requires all colleges, universities, and institutes to transform all their educational programs to OBE.
OBE is defined as a curriculum design that ensures coherent, logical, and systematic alignment between and among the different levels of outcomes. Educational outcome is a culminating demonstration of learning that it includes what the students should be able to do at the end of a course. Outcomes are clear learning results that we want students to demonstrate at the end of significant learning experiences and are actions and performances that embody and reflect learner competence in using content, informations, ideas, and tools successfully. According to Spady, 1994, there are two common approaches to an OBE curriculum, namely, first, traditional or transitional approach emphasizes students' mastery of traditional subject-related academic outcomes that it is usually with a strong focus on subject-specific content, and the cross-discipline outcomes that such as the ability to solve problems or to work cooperatively. And second, the transformational approach emphasizes long-term cross-curricular outcomes that are related directly to students' future life roles, such as being a productive worker or a responsible citizen or a parent. Transition curriculum. The transition program is designed for special learners that are intellectually disabled and those that are physically handicapped. It is designed to meet their special needs and response to their specific interests. Intellectually disabled is a term used when there are limits to a person's ability to learn an expected level and function in daily life. And the physical handicap is a physical disability, a limitation on a person's physical functioning, mobility, dexterity, or stamina. It is like a care package that will empower the learners in their transition from home to school or from post-elementary or post-secondary to the world of work. In the transition program, the learners will also enjoy an education that will enable them to become functional in their everyday lives. The transition program in the Philippines could be expanded to many different possible points of entry that will extend the scope of transition program from young children to adults. First, transition to school life may include children and adult special learners who would like to attend or who have been assessed to be ready for regular school under the inclusion program. This may also include students who would like to learn basic literacy programs under the alternative learning system. Ito ay ang mga learners na kung saan gusto nilang ma-assess na handa sila para sa regular school na kung saan nakabatay ito sa inclusion program. Second, the transition after post-secondary schooling includes programs that will prepare special learners for vocational courses and on-the-job trainings. This means that it may also include programs that will help students move to higher education if possible. Dito ay nakasali naman ang mga programa na nahanda sila para sa mga special learners para sa vocational courses at para din na masanay sila sa kanilang trabaho. Third, the transition from school to entrepreneurship
includes programs that will allow special learners to become entrepreneurs in their respective communities. Ito naman yung mga programa na handa silang tumanggap para sa mga special learners na sila ay makipagsapalaran sa kanilang mga negosyo para sa kanilang komunidad. Next, transition from school to adult life includes programs that will allow students to adjust and adapt to adult life. May mga kasamang programa na sila ay nagpapahintulot para sa mga mag-aaral na mag-adjust at magpatibay sa buhay na may sapat na gulang at alam na nila kung ano ang mga gusto nilang or nararapat nilang gawin. Lastly, the transition to functional life includes learning of life skills that will allow the special learners to learn how to take care of themselves and develop some special skills that they can use every day. Ito naman yung mga programa na handa silang tumanggap para sa mga special learners na kung saan matututo silang alagaan ang kanilang sarili at ma-develop yung mga ilang special na skills na maaari nilang gamitin sa pang-araw-araw. And that's our report. Thank you for listening.